Ginagamit po ba talaga ang sungka noon for divination or way nyo lang po ito? Sa end ko, may spiritual connection talaga ako sa sungka. And also, growing up, maraming mga omen. So naglalaro ako at saka yung mother ko dati. Meron siyang, basically siya yung nag-introduce sa akin ng sungka divination. So meron kaming parang, alam niyo yung sa solitaryo na dating. So may mga ganun. So sumasagot siya ng mga yes or no. And then, ang sungka din ay meron siyang spiritual beliefs na nakaangkla. So, napakalaki ng spiritual connection. And syempre, din-develop ko na siya. So, ginamit ko yung kaalaman ko para yung mga omens or mga practices na mga indirect divinations ng sungka noon, ipinagsama-sama ko para maging isang buo siyang konsepto ng divination. Pero lahat ito, yung sungka process ko ay merong spiritual theory. So, hindi lang to basta na hinulaan lang natin para mabuo siya. So, lahat to may mga spiritual theory, may mga spiritual background. Omens, madami. So, maraming omens na ibinibigay ang sungka. Andiyan dyan yung omen sa pagbabiyahe, omen sa loob ng bahay, even sa pagkasunog ng bahay, even sa communication sa mga spirit. Kasi may mga beliefs noon na ayaw nilang maglaro kasi nakakapagtawag ng spirits. May mga beliefs naman na parang hindi ka pwedeng, dalawa yan parang magkataliwas nga depende sa lugar. Una, pwede ka lang maglaro kapag may patay or lamay. Isa naman, hindi ka pwedeng maglaro kapag may lamay. Kasi nga, magkaibang lugar pero parang ganun yung dating. In other words, nakakapag-invite siya ng mga spirits. So dahil dito, inaangkla natin yung sense ng spiritual theory na yon na pwede tayong gabayan ng mga guides natin at mga ancestors. Kasi ang boat, nagre-represent siya talaga ng paglalakbay sa kabilang buhay. So it's more connection natin sa mga ancestors. So pinaniniwalaan na ang sungka ay nagbibigay ng connection sa mga spirit.